Kasi dinobol ako eh. Baka itira niya? Oo, baka itira niya. So, kinamahan ako ng slide. Hindi ako nag-libo eh. Buha ko talaga. Umatake ka. Atake. Hari ako ng budget eh. Ano ba gusto ba? Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang! Ako, excited ako kasi ito nung college ako, ito yung mga player na talagang pinanunood at hinahangaan. Shooter. Nako, iba, exciting. Ito yung isa sa mga nagpa-excite ng UAAP nung college ako eh. Gustong-gusto ko dito sa player na to. Pag yung may mga screen siyang dadaanan, palabas pa lang ng screen, patira na. Pakahirap Hirap pa habulin. yun. Isipin mo, pag dumikit ka, foul yun. Paano babantayan yun? Totoo. Kahit ilang beses mo bantayan yan, titira, maging asintahan ka lang. Siyempre, umpisahan natin sa mga achievements ng player na kasama natin ngayon. UAAP Rookie of the Year 1997. Dumadang pa siya ng time na yan eh. Hanggang ngayon pa yata, kaya pa yan. Kaya pa yan. Four-time UAAP champion. Mahirap yan sa college. Sa lahat ng mga na-interview natin so far, siya ang may title holder na yun. Isipin mo, mag-final four lang, hirap na. Champion pa. PBA All-Star 3-point shootout champion 2008. Talagang pure shooter talaga. Two-time PBA All-Star, PBA Rookie of the Year 2002. Kabas na yung kuya ko eh. Talaga? Saka isa din siyang PBA champion. Sa TNT. Kasama na kayo din yan? Magkasama kami niyan, yung unang champion ko. Unang champion mo, same din niya? Same team kami niyan. Okay. Walang iba kundi ang tinatawag na The Rain Man. Sir Renren Ritualo. Yan. Coach na pala, Coach Renren. Coach siya ng Lasal. Oo. Thank you for having me here. So, mapanood ko lang itong balyahan na to. Dito ka na. Talaga, yung excitement na dala mo nung 90s, dinala mo rin dito ngayon sa UAAP Ang galing So, congratulations, Coach Thank you. Ang ganda ng ibang klase ngayon yung kahit sa replay mo panoodin, ganun pa rin yung goosebumps nung Iba talaga pag-college eh. Iba yung atmosphere, iba yung vibe, especially yung competition because the kids, syempre, pag college players, they don't give up on any place kasi every possession count. Like, sinasabi ko nga sa kanila, like, yung mga high school team ko rin na hawak it's going to be like fast pag sa school. Kasi in high school, siguro, sa NCAA, may NCAA ka, 2 taon lang, 3 taon at max. Pero mabilis lang. Oo, sa UAP, very tight ang competition. Especially in the LSU, pag na-line up ko dyan, talagang salang-sala ka yan. So, hindi mo alam kung malalain ka next year, di ba? Pero make the most out of it. But syempre, mga sinswerte, mga katulad ko, 5 years na naglaro, very blessed na yon for a player like me. Pwede ba natin balikan yung mga panahon nung UAAP mo? Aba? Kasi four-time UAAP champion. Champion. Well, syempre, looking back, ngayon kasi I'm coaching, iniisip ko, paano na-survive yung practice? Dati. So, sa totoo lang, kasi pag go-coach ako, ano ako na-survive doon? Kasi yung practice namin sa DLSU noon, hindi biro eh. Mahirap. Pwede ko mag-quit before ng game, pero before ng practice, hindi pwede. Kasi sa practice namin ni Coach Franz, that time, laging hard. Laging may 17s, laging may suicides, bawal maglakad going to the spots. Once na maglakad ka lang, papatakbuhin ako yung suicides eh. So, pag nakita mo kami may parusa agad. Ubus na kami doon. Parang butot balat yung tsura ko ng dati because we ran a lot. Pero, pagdating naman sa game, pagod na yung kalaban, kami nagsisimula ka lang. So, lumabas yung training. You pressure a lot. Yung pressure a lot. Buong game mong halos. Yes. Wala kang ginawa, hindi pong pressure. Exactly. Pero, yun nga, pag down the line, kunyari, dikit pa rin ng fourth quarter,
mauubos ka sa amin. Kasi kami parang nasa-start pa lang ng fourth quarter. Oo. Parang warm-up sa amin yung first 3 quarters kasi sa hirap ng ensayo talaga namin. Kaya yun ang naging resulta. 4-time 4-time. champion. Doon ba sa 4 merong special o Well, sweetest? every championship may story. Kasi nung rookie year ko, na pumasok din ako ng championship, 97, against FEU. Well, FEU, ano na sila mga mama na. So, talagang, I think I was like 16, 17 years old. Kailangan ko mga 22, 23 years old. Parang ang layo na nun. Parang PBA na ako nun nung time na yun Bata ka nag-PBA diba? Tayo, bata tayo nag-PBA Kami, 22, 21 years old nag-PBA na kami. So, yun na yung mga kalaban ko agad nun. So, FEU na yun Pakita mo, ang kakapal ng katawan. 160 lang ata. Hanggang sa PBA, 165 ata, 170. So, talagang ibang level yung nakalaban namin noon. So, pero but, the following year, nagkaroon ng transition yun Nagpalit ng coach, the Coach Franz entered. Kasi the one who recruited me in Lasal was Coach Jong with Chico. Si Coach Jong talagang pupunta sa bahayan, talagang makipag-usap sa daddy ko. Yun yung kumuha sa akin. Tapos si Coach Franz, the transition, yung 98, same lineup ng FEU, talagang we made sure we swept them. Talagang bumawi talaga kami. So, yun yung mga stories sa 98, nag-iba yung sistema, more defensive, naging more of a defensive team. Parang parang nag-ano ko adjust ako offensively because hindi ako pwede tumira ng sobrang layo when I was in rookie year. Tapos, adjusted parang through the system of Coach Franz with the defensive, yung full court defense namin, doon talaga nag-propel yung championship namin. At hindi ko makalimutan doon sa championship na yun. Kaya siguro nagkaroon ng bouncers doon, dahil kung naalala mo sa Smart Araneta. Bawat corner. Bawat corner. Because yung 98, pagkatapos ka buzzer, bumaba lahat ng tao doon. As in, wala din sa crowd, bumaba lahat. So, talagang ibang klase yung championship na yun. 99 naman, Cubs 99, the UST kalaban namin. Same. Ang ganda nung lineup ng UST noon. If I fast forward ko na, position ko, kalaban ko, Cyrus Baguio, Nino Gary, Hubalde. Sa point guard, nandun si La Velasco. Angie. Sino? Angie Velasco. Di ba? Laking guard nun. Tapos mga power forward, si Marvin Ortiguera, si Latoreno, si coach mo, si Gilbert Lau. Nandun na siya nun. So, ang lalaki talaga ng UST noon. Bawat posisyon namin, kung alam isa ako, marami sila. Di ba parang gano'n yung, kasi papalit-palit sila So, ang doon, umabot yun, we lost game 1, we won game 2, but the game 3, decided overtime. Yun yung Dino Ligar shot. Parang yung kwento doon, we're down 3 points. Lahat ng tao sa Oneta Astrodome, alam na ako yung titira because it's down 3. So, playing para sa akin, dinobol ako niyan ni Gilbert ni Coach Gilbert Nandun si Cyrus siya, dinobol ako. Pinasa ko ngayon kay Don. Si Don, sabi niya sa akin, he's our MVP. So si Don, sa dugout kami, sabi niya, I haven't shot a 3-pointer. Patapos na siya Pakakit na siya ng PBA. Hindi man lang daw siya nakatira. Sa dugout ko I haven't shot a 3-pointer. Gumaganon siya. Naisip ko yun nung pagpasok ko sa kanya, kasi dinobol ako Baka itira niya? Baka itira niya. So, kinabahan ako ng slide. Buti na lang nagkamali si Nino. Nag-rotate? Nag-rotate. Kaya yung extra pass kay Dino. So, na 3 points yan. All counted pa nga yun Na-miss lang ni Dino yung free throw. So, tatlong free. Okay. Nagkamali siya nag-rotate siya kayo doon Ako naman kinabahan ako. Bakit tira? Tapos nagsalita pa siya noon. Sa dugout nagsabi. Nagsabi. Hindi ko siya tumitira ng 3 points. Hindi ko alam kung maalala niya. Parang gusto niya, bago matapos yung karir niya sa makatira man lang. Uy! Siya libre. Kasi tao niya si Gilbert So, gumanon si Nino. Rotate rotate talaga. Pero sa haba ni Nino, nakabalik siya.
Kaya na Paul. din. Okay. So, yun yung mga memorable na championship. Pag tatanong mo, marami pa. Pagdating ng 2000, I got injured. I broke my hand. Oh. Shooting hand. Na-fracture ako. I started strong 2000. Nasa PBL na tayo nun. PBL na ako nun Well coach. Oo. Pero that year, I broke my hand mid-season sa Razon. Sa practice, pag sundot ko kay Makuan, na-fracture yung hand ko. So I was out for a month. So hindi ko makalimutan yun. Ang struggle ko doon, pag pinapanood ko ngayon yun, kasi pinapanood ko siya, I wasn't shooting the threes. I was shooting the threes, pero I was struggling the whole series. Ang ginawa ko, I was Decoy. going to side. Decoy. Saksa ako ng saksa. Hindi ako rin decoy. Buha ko talaga. Umatake ka. Atake. So parang naalala ko yung high school days ko na atake ako ng atake. Slasher. So kasi expected nila, titira sa labas eh. Pero struggle ako kasi, naka-ano pa ako eh. Naka-bandage na yung kamay ko. Pero it's fully healed. Parang 1 month lang siya. Bumalik ako, a game before ng Final Four. So, doon ako nakabalik. So, yun. Parang struggle talaga ako nung finals sa outside. So, tagal mo hindi naglaro eh. Oo. Pero, yung legs ko sobrang fresh. So, hindi ko naramdaman yung pagod because I was attacking the whole time. Game 1, Game 2. Tapos, 10 free throws at tinitira ko every Kasi may mga foul pag umatake ka. Oo. So, yun yung mga memories ko nun. Nung 2000. 2000, of course, my last year was very memorable also. I was teary-eyed my last game. Kasi because of the crowd. The farewell. Thanks for the memories. So, yun. And yun yung mga stories na But behind the scenes, the practices, hindi ko makakalimutan. Grabe, no? As in, hindi ko makakalimutan yun. Hindi ako nanonood ng sine before ng practice. Walang Before relaxing. ng game, pwede ako magpuyat ng alas 12 ng gabi. Pero pag before practice, uwi ka agad, tulog ka na agad. Yeah, it's so hard pag sa isa. Mas nakakapagod yung practice. Oo, grabe talaga. Grabe, hindi mo imagine. As in, wala na siguro nagpa-practice ng ganun yun. Parang Kasi wala na. May ano na eh. Hard. May medium, light. Tayo ngayon. Wala na yung hard. Kasi kami, hard kami buong week. Bago mag-game. Ang pinaka-light namin, yung game. As a coach ba, binabalik mo yung hard? No. Hindi na. I can't do that in high school because when I was in high school, 3 times a week lang kami nagpa-practice. Okay. Kasi tayo naman, kahit hindi naman tayo mag-ensayo ng high school, naglalaro naman tayo sa labas eh. Oo nga. Yung sa kalye-kalye. So, okay lang. Pero kasi, pag college yun, everyday. Everyday pag college. So, San Beda to eh. Pag LSGH, yung practices namin, mga 2.5 hours max. Yun ang ko. Quality lang siya. Hanggang sa makuha ko na yung gusto ko, na makita ko na yung movement na gusto ko, I'm done. Yung kasi it develops bad habits din pag sobrang tagal eh. Except na lang, patatakbuhin ko. Diba? Pwede naman ako patakbuhin eh, anytime eh. Diba? Ngayon, pinaplano na kasi eh. Yeah. Kung kailan mo patatakbuhin. Yes. Kami dati, hindi. As in, talagang takbo talaga kami. Saka meron kasing, yung conditioning coach. Meron na. Kailangan kausapin yung head coach eh. Yes. Para, baka magpatakbo yung head coach. Yes. Nagpatakbo pa yung conditioning coach. Doble. May injured. So, gano'n na ngayon. Systematic na. Sobrang scientific na ngayon. So, parang tansyado na ng mga SNC, which is the strength and conditioning coaches, kung patatakbuhin siya o hindi. Kung hanggang gano'n lang kahaba o coach, alalay lang sa takbo kasi ganito yung ginawa namin kanina sa weights room. Parang mga gano'n, may mga gano'n. Dati wala eh. Sige, nag-weights room. Takbo ka rin. Tuloy lang. Para tayo mga sundalo. No? Exactly. Sabi mo, before the game, planting rice. Suicide. Exactly. 17s. Yeah, para daw kinabukasan, malakas. Go hard pa rin next game. Go hard. Yun dati. So, ibang-iba na ngayon. Sobrang ibang-iba na. Miss layup nga, push-up eh. Ay, yun. Miss layup, push-up. High school dati. High school ako. Dumadako ka, di ba? I missed a dunk in practice. The late Drake Ato Balagalato. Pinabot sa akin yung ring 20 times.
Dunk ka, ha? Sige. Sige, nag-miss ako eh. Oh. Dunker to nung high school. Meron pa yung mga alley-oop. Dito kukunin yung bola, oh. Tapos nandun yung ring, gagawin ko yun. Ganun yun dati. Natutong jump shot. Ano yung nag-push towards you shooting sa arc? Sa Mas 3-point? madali. Mas madali. Sa bagay nga naman. Titira ka na lang eh. Hindi I'm sure si Rendel will attest to that. Yung preparation mo, hindi naman siya gift na makukuha mo agad. It's You work on 1,000 reps, million reps before mo makuha yan eh. Kasi pag sinundan mo yung career ko, yung tira ko dati, hindi naman jump shot eh. Set shot. Paano ko nagagawin jump shot nung second, third year college ko? Di ba hanggang sa PBA na dala ko? Pinractice. Lagi ko pinapractice. Di ba? Pinractice. Ayun, teammate si Ranidel for the longest time. Even his brother, si Yancy. Nakikita na ako nag-shooting talaga ako. Before and after. Oo. Hindi yung game shots talaga, jump shot talaga. Ano yung tinitira ko sa laro. So, yun eh. Parang yung preparation talaga. Kahit ngayon, patirahin mo ngayon, jump shot yun. Hindi na set shot. Set shot ka na. Sabog na yung taas mo eh. Yung sakit yun eh. So, 40 and up, naglalaro ka minsan, di ba? Oo. Meron bang player that you look up to? Alam mo. Ay, sorry. Balikan natin Sige. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Marami nag-iaya sa akin. Alumni League, Liga, All-Star Game. Okay. Maglalaro ako. Mga exhibition. Oo, maglalaro ako. Pero every time na maglalaro ako, binabox in one ako. Hindi na ako magkatakbo eh. So parang hindi na ako nag-enjoy. Box in one? Oo, kasi titirahan ko sila. Ganun lang ginagawa ko eh. Anong gagawin ko doon, di ba? Shooter So ka eh. titira ako. Pag nakarami na ako, babox in one na ako. Parang, ba't pa ako maglalaro ulit? Di ba parang hindi ko na ma-enjoy? Kasi hindi ako makatakbo ng dati. Jogging na nga lang ako eh. Tsaka sila, alternate. Sub sila ng sub na gagard sa'yo. Yun, So, pag niyayaya na ako mag-alumni league, ganyan, or liga. Dapat may rules na bawal ang box in one. Yun nga eh. 45 yun ang So parang, kasi madalas ang ano dyan eh. Eh pag sinuuna mo ako, kahit nung nalaro pa ako, lumalaki na lumat ako eh. Makikitira na lang yan. Marami opportunity. Lumalaki naman ako eh. So parang, nung pag naglalaro na ako ng gano'n, kasi nakikita ko naglalaro kayo eh. Minsan, may mga liga-liga. Kasi ako hindi na ako makatakbo ng katulad ng dati. So, hindi ko na na-enjoy. Kasi papawis na lang. Alalay lang. Alalay na lang eh. Diba? Ito, ano ba? Nater yung ano mo, di ba? Dito. Meron din ako ngayon. Siya din, ganun nangyari sa kanya. Problema. Magkano lang ako, jumping rope lang ako ng 3 sets. Sumasabot na yan. Pero, ganyan talaga yung mga shooter. Kasi kami shooter kami. Dito sa Cubs. Kaya binti talaga. May story ako lang din. Sabi sa akin, magkakampi ko sa R20. Friend, ma-shooter ako sa'yo. Tinan mo yung average ko, 40%. Sinabi ko ba yan? Siya, first time. Usually humble to dito eh. Siya lang pala maglalabas ng kayabangan mo. Biro lang yun. Samahan namin siya. Sabi ko, pag hindi kami naghiwalay doon, dami namin pahihirapan eh. Sayang, no? Oo eh. So, shooter ako sa'yo. 40% ako. Di ako papayag, titira na lang. Hindi, grabe yun. Ang libre kasi sa 3 points, talagang, siya, inside out. Kumbaga siya yung nagpa-revolutionize ng big man. Ng small ball, ng stretch big. Siya yun eh. Basta sila na lang actually ng kuya niya eh. Diba? Siguro, kaya lang nasasabi nila na ako yung kasi nga, naging consistent ako sa pagtira. Kasi meron naman din iba dating nagtatry eh.
Pero siya consistent. Oo. Talaga nga naman. May kindat pa. Shooter na nagsabi niya. Ayun nga, going back sa shooter, mayroon ka bang player that you look up to or yung parang ginaya mo yung shooting niya? Or... Oh, yeah. Marami akong ginaya. Kahit nga si late Bobby Ray Parks, ginaya ko eh. Ganun tumira, di ba? Kasi yun yung mga import ng PBA. Kasi growing up, kami ng sister ko, libre ticket sa Ultra. Okay. So, lakad na kami pupuntang Ultra. Nakakanood na kayo. Nakakanood kami. So, lahat ng ginaya ko talaga. Si The Lionheart, ginaya ko yan. Si Jolas, ginaya ko yan. Si Coach Jolas. Imports. Ken Redfield. Si Bobby Ray. Talagang, yung tira niya, pag gano'n, di ba si Jolas? Ginaya ko. Yung position? Si Coach Leo lang hindi ko makaya. Coach Leo. Isa. Kasi dito yung sa likod eh. Ang hirap eh. Pero I ended up dun sa textbook, yung nung nagkakaroon na tayo ng cable, si 97 MJ na, yun yung tira niya. Yun yung ginaya natin talaga. Yung nakaharap yung bola dito. Very textbook yung tira niya. Kasi nung pagpapansin siya, hindi pa siya maayos nung rookie year niya, pero mid his career. Parang iniitsa lang dati, no? Oo, di ba? Iba yung tira niya dati. Pero naging control nung nilagay niya dito. Tapos ginagano na lang niya. So parang dunker din siya eh, di ba? Tapos din inayos din niya yung shooting. Inayos din niya yung tira niya. Tapos si Kobe, di ba? Ganun din yung tira. Yun yung ginaya niya. So, yeah. Yun yung sabi ko, ganda ng tira niya ito. Very textbook. Simple lang. Walang arte, di ba? Tira lang. Pero pag babalikan mo yung kabataan niya, pangit din eh. Pero nung 97, yun na yung time na pumoposte na siya. Yun yung pinaka-perfect na. Di ba? Ngayon si Clay. Pag papanuhuli mo si Clay, not Steph Curry. It's Clay Thompson. Pag si Steph, ang hirap kagaya ng tira ni Steph, nakaganon eh. Di ba? Nagtitwist. Si Clay, papatong mo lang. Ang maganda lang kay Steph Curry kasi yung follow through eh. Follow through niya. Tsaka ilang reps yun. Bago niya nakuha yun. Imposibleng kasi hindi naman textbook yung tira niya sa mukha eh. Diba? Nakaharang nga sa mata eh. Diba? Sa kanya, nakagats yung kay Clay. Nasa taas. Diba? Nandito sa may taas ng loob. Yun yung magandang tira talaga. Pero iba yung Steph Curry. So, kasi nakukuha talaga sa inside. Yeah. Para sa shooter. UAAP muna. Sino nagpahirap sa yung tumira? Well, ako every time na tatanungin ako niyan, it's Villaflor of NU. Rookie year ko. NU, Villaflor. Di ko siya makakalimutan. Rookie din siya. Hindi sila Dania, hindi sila Lordi. So, yan ang ko. Kasi, yan yung, nung rookie year ko, yan yung pinaka-memorable na game ko. Why? Yan yung first buzzer beater ko. Na lay up against Lordi, against Danny I. Nung nalusot lang ko si Villaflor, parang lumuwag na yung pakiramdam ko. Na-shoot ko na yung layup. But before that, talagang pinipisil ako eh. Ang laki ng katawan niya eh. So yan, hindi ko makakalimutan yan. Of course, through the years, kasi medyo naging advanced ako yung mentality ko because nung second year college ako, naglaro ako sa PBL. Nakatulong. Laki ng tulong. Because ang kalaban ko doon, ang kakampi ko, kalaban ko doon. May mga ex-PBA na. Oo, may ex-PBA, may semi-pro, merong mga best of the best ng bawat college. So, isipin mo kalaban mo araw-araw. Mythical team sa NCAA. Mythical team sa whatever. NCAA. Oo. So, ibang level doon. Kakampi ko yung kuya niya. So, talagang ibang level. Lalaki nun sa practice. Kuya niya. Malakas yung natutong tumira ng may tao na mataas na tira. Oo. Jajam shot ako eh. Susupal paligid niya. Ano na nila? Mag-adjust ka. So, sila kandas. Pusong malalaki nun eh. Sa inyo. Malalaki nyo. Yun yung mga kakampi ko lalaki. So, nakatulong talaga sa iyo. Sobra. Kaya pagdating ko ng UAAP, mga bata ko kalaban ko na. Parang umangat. Ang first na teammates ko sa PBL nun, sila Eric Mink, sila Tadboy. Dinaft ako ni Coach Al Francis. Tinawagan ako na sa School of Oren. Dinaft kita.
Meet tayo. Ganito, Sa PBL kasi may drafting pa dati. Dati. Hindi pa nga ako nag-apply nun eh. Parang ganun eh. Basta dinrap ka lang. Oo, dinrap lang ako eh. Second year, nalaman na second year ako, dinrap ka lang ako. So yun, ang kakampi ko yun, hindi ko Joe Melody, if you guys, Ruby. oo, ibang level yun. Yun ang grabe yung jumang shot. Bobby Joe, si Coach Galen, kakampi ko din. Oo, si Eric Meng, Mark Talan, Cantonos, yung mga, grabe sa UAP mga MVPs yun. Yung mga kampi ko, araw-araw ko nakaka-ensayo. Tapos yun, yung mga nakalaban ko. So pagdating ko ng UA, parang mga bata, di ba? So bata. So parang, iba na yung naging mentality ko. Na-carry over mo yung... Nadadala mo talaga. Iba talaga pag magagaling yung kalaban mo din talaga. Tsaka yung mga kampi mo, na-elevate yung game mo. Dapat yun ang mentality ng mga bata. Yung, di ba? May mga bata na parang nasisinda or nag-fold because magaling yung kakampi mo, magaling yung kalaban. Hindi, take advantage of it. I-challenge mo sarili mo. Oo, tama diba? yun. Parang gumaling ka din. Totoo. Hindi ka settle. Yes, totoo yan. Yun ang pinayo mo kay, di ba? Kay Mike. Kay Mike Nieto. Kay Mike Nieto. Batang Mike Nieto, pinayuan niya, huwag ka magsisettle. Nag-PBA. Kasi yung jersey niya. Oh, grabe yung nun ha? Transition nun. From a big man to... Oh my God, parang gano'n. To guard. Oo. Grabe yun. Parang nakita ko yun kay Figueroa ng NU. Oo. Big man yun dati. Pero grabe nga yun. Pero kung si Mike Nieto, merong RDO nung high school. Sino naman ang RDO mo nung high school ka? Meron ba? Sino? Wala. Kasi may mentality lang sa Beda eh. Walang Sa Beda, walang idol dun. Talagang competition eh. Kasi all boys kami eh. Hindi ka pwedeng walang siga-siga. Okay. Ano kayo, laban natin. Parang it's always a competition. Yun yung culture dun sa Beta High School sa Mendiola. Yung saan ako lumaki talaga kasi grade school since prep, 6 years old until high school. Yun yung kultura na kinalakihan mo. Competitive. Pag kumari, nagpasiga-siga ako dun. Talo ka. Buong high school mo, buong buhay mo. Lulukohin ka lang. Lulukohin ka na nun. Kaya huwag ka magpapaloko, di ba? So, ganun yung naging culture namin doon. So, parang dadala namin sa basketball court. Oo. So, parang talagang off the court namin nakukuha kasi all boys nga. Oo nga, tama yun. Ngayon kasi mababait na yung mga... Mababait, di ba? Mababait na eh. Saka magka-IG ka na lahat. Kasi may social media na rin eh. Katulad na nangyari kay Mike, biglang nagkaka-message kami dati sa Twitter. Kumbaga, idol, ganyan. Okay. Dati walang ganun. Wala. Pupunta mo sa court para sabihan. Diba? Dati si Bong Alvarez nagkwento, diba? Pinupuntahan niya pa si Samboy Lim dun sa... Oo, sa court. Para inumin yung tubig. Ininom niya yung tubig dun. Letran ba yan? Parang ganun eh. Ininom niya yung baso ni... Pero si Samboy, ano siya eh? Ay, si Bong sa Baste. Baste siya. Pero hindi pa siya naglalaro nung time na yun. Sinustock lang daw niya nilalakad niya pa daw yung kahabaan ng kamay nilaan para lang manood. Oh, wow. Ininuman niya yung cup ni Samboy. Para lang daw makuha niya yung game. Parang gano'n. Di ba? Yung to go to those lengths para lang malakasan ng loob, di ba? Pero iba class talaga maglaro kasi si Lake Samboy, di ba? Pero nga ako dito dun sa naikwento niya yung sa finals na pagdating nung huling taon niya, nag-adjust siya sa pagiging slasher. Kasi mahirap yun eh. Parang ilang taon siya lalabas sa screen, titira. Ilang taon siyang titira na lang, ganyan. Tapos biglang so doon mo makikita na kung paano mag-a-adapt o mag-a-adjust yung isang player. Kumbaga, pag nagawa mo yon, may karapatan ka talaga na maglaro. Parang gano'n. Kasi hindi naman pwede na malas ka tapos talo yung team mo. Ikaw yung talo din eh. Kung hindi ka gagawa ng solusyon. Diba? Hindi ka mag-a-adjust. I'm a coach. Ikaw, coach ka din. Coach na yun. I always tell them, we coach you. We don't play anymore. We don't shoot the ball. We don't guard. We don't go for those rebounds anymore. We're here to guide and coach you. Kayo pa rin yung maglalaro dyan. Diba? Pag panalo yan, kayo yan. Pag talo, syempre, kami yung sasalo niyan. But, end of the day, you guys are the ones who's gonna win that game. Hindi naman kami.
Kasi gina-guide ka lang namin. Kayo pa rin ang gagawa ng sarili niyong kwento. Yes. Mm. Sila magde-decide on court. Yes. Oo. So, ako, iniisip ko, pag nasa court na ako, hindi na nag-work. Kailangan gumawa ng paraan. Tama. Diba? Alam mo naman, mag-excuse ako. Wala, ayaw pumasok eh. Hindi pwede yun. Hindi pwede, diba? So, kailangan mo gumawa ng paraan. Meron bang isang game that you made that decision na hindi kasama sa play niya? Kuwari under Coach Fran. Hari ako ng bad shot eh. Alam mo, Totoo ba? Meron ba yun, oh? Adi, libre siya, libre. Biglang may humabol. Kaya, nandito na yung kamay. Gina na. Pero shoot. Hindi budget yun, ha? Bad siya, pero shoot eh. Shoot, Mahirap. Ako nga, naging coach ako. Sabi ko, you can take all the bad shots you want, pero pag yan pumasok, hindi yan bad shot para sa akin. Pasok eh. Di ba? Kasi ako yung dati na naglalaro, yes. Ay sabi sa akin, no. Oh, yeah. Oh, yeah. Pag piniplayback mo yung mutsura ng coach, Oh, yeah. Kasi meron to mga tira. sarap nun eh. May mga tira to minsan pilit eh. Oo. Nasushoot eh. Nasushoot. Ano nga ako ng bad shot eh. Ngayon, anong masasabi mo dun sa ano? Kasi wala na masyadong yun yung lumalabas sa tatlong screen, dalawang screen. Anong comment mo dyan? It's a lost art, especially if we're gonna play outside the country. Alam mo yun, National team. Nag-teammate tayo sa national team for how many years? Naglaro tayo sa iba-ibang bansa. Ano yung napansin natin? Ang lalaki at mabibilis against us. Di ba? Ano yung solusyon doon? Alam mo naman pumasok. Hindi naman lahat Jason Castro. Yes. Alam mo, hindi naman lahat gano'n eh. Anong pwede natin i-develop? Diba? Sinilap na yung shooter or lahat kayo capable, like Renedel, who's the one setting the screen, and then, kung na-cover yung shooter, pwede siya magpapakaw, pwede siya tumira. Kasi pag ipipilit sa loob, mahirapan tayo. Mahirapan talaga tayo eh. Ilang beses si Renedel ko doon, ilang beses na rin ako nag-national team. We've seen it all. Na parang kalaban namin, 6'6", bumabati sa akin kasi laki nila nila. Di ba? Kung hindi ako marunong shoot sa labas, paano gagawin ko? Kung hindi ako in-screen nila, paano gagawin ko? Di ba? Igagano'n lang ako nun eh. Hindi naman ako kailangan yakapin nun eh. Para i-deny eh. Kasi di ba, ang laki, ang haba eh. So yeah, kailangan talaga, yung mga gano'n, yung mga lalabas sa screen, yung, kumbaga, American basketball lang alam natin dito. Yung tayo ba kayo? Daming dribble, bubble shoot. Kaya ako, bira yung nakakita ko of a screen or of a catch, one dribble pull up. Yung isa, dalawang dribble, tumitira na. Or walang dribble, catch or shoot. Yung sinasabi ni Gary David eh. Bira na eh. Bira na siya. But as a Filipino, if you want to compete in other kailangan natin yun. Pero hindi pa rin mawawala yung kaya pa rin magdala ng bola. But, syempre, ready ka to shoot once you get that basketball. Ganun naman ang advantage natin. Once you hit that shot from the outside, ang dali nang lumayap niya. Diba? Isang fake mo lang. Baka isa-dalawa ka. Low close out na. Mahirap kasi pag di tayo makashoot. Diba? Makakadepensa ka nga, paano hindi ko makashoot? Tapos ang sikip sa loob kasi ayaw na rin lumabas. Diba? Nangyayari sa akin. Nangyayari sa akin yan. May mga teams ako hinawakan. Lahat papasok. Kasi gagaling to eh. Every day, kakapusing ka eh. Kasi wala kang papasahan sa labas eh. Eh di, ang gagawin ng kalaban, dyan ka lang. Diba? Hindi ka tatagal eh. Masikip. Masikip talaga. Lagi na yun, ang lalaki ng katawan. Nahirapan tayo pag gano'n. So talagang yung sinasabi nga off the screen, okay yung may penetrate kick, ready to shoot. Okay naman din. Okay din yun. Pero iba pa rin yung may screen. Ng screen, catch and shoot, one dribble, pull up, fake, or one dribble, atake. Yes. Diba? Iba yung simple basketball, which is very effective. Actually, kahit simple pin down nga lang eh. Diba? Pin down or flare screen. Diba? Simple lang yun, pero ang laking bagay na. Exactly. Kasi kung hindi ako, i-pin down niya ako, kung nakashoot na ako twice na, anong gagawin ng bantay niya? Mag-rotate siya. Yes. Habol. Simple siya sinasabi niya pin down. Simple pin down. Same thing with the flare screen. Kasi pag mag-switch siya, ang daling kira ni Del mag-flash or
mag-slip going to the basket. So, or pop out, Yes. siya na ititira. Kaya nakakatakot pag nakita mo, ipinapasok na ng coach yung shooter. Eh. Na. Diba? Parang papanik na sila, papasok na sila. Kita mo na. Hoy, papasok na sila Emil, guys. Kita mo naman. Oo. Ritual na nagsabi, in-explain pang mabuti. Oo. Di ba? Magpapanik talaga yung team eh. Kasi alam na nila kung sino yung titira. Oo. Diba? Iba rin yung gano'n. Oo. Yung alam nila, tira to. Oo. Ano yan, magaling din siya. Oo, so mahati. Diba? Mahihirapan sila. Mahirapan talaga sila. Yun yung advantage ng mga plenty talaga. Yun yung nagpapa-excite sa mga fans. Oo, di ba? Yung pag crucial tapos ayun na, lalabas na yung shooter. Yeah. Kaya nila, paano nila i-execute to? Iba kasi yung thrill ng malayo eh. Oo. Alam mo yung mga dati, mga magagaling lumabas sa screen, sina Reggie Miller, Oo. sina Ray Allen, Yes. di ba? Sina Stojakovic, Mga pure shooters. dati. Oh. Tsaka na-excite talaga yung tao, tama ka, na palabas pa lang ng screen, alam mo na, uy. Doon ka lang Malilibre nakatingin yan. eh. Doon ka lang titingin sa kanya. Oo, malilibre yan. Kung nasan siya. Malilibre yan, titira na yan pag nakatanggap. Di ba ngayon, bakit yung successful yung Golden State Warriors for the longest time? Because of that. Screen, no? The screen, moving without the ball. Siyempre, makikita ng tao yung gano'n ni Steph Curry. Pero may mga screen eh. Pero may mga screen talaga eh. Oo, may nagsiset up sa kanya. Bakit si Draymond sobrang daming assist kay... Hindi na nalalaman yun. Lahat ng shoot ni Steph, si Draymond yung nag-assist sa kanya. That's a catch and shoot. Oo. Tsaka si Draymond nag-i-screen din. Exactly. Oo, Hindi lang yung puro ganun ni Steph Curry. Oo. Di ba? Hindi lang puro pick and roll and ano. Gumagalaw talaga sila. Kaya nga ba nahihirapan recently si Clay Malibre because nawawala yung ganung system. Oo. Ano kasi, nagtatry naman din silang screenan si Clay, kaso hindi kasi nila tinatamaan yung screen eh. Yan. Kailangan kasi Sa kaya. screen, kailangan good screener ka. Willing na screener. Wala kang ibang target, wala kang ibang gustong gawin kung hindi maka-screen. Oo. Ilang goal Iba yun eh. Hmm. Iba yung i-screener ka. Iba yung alagang i-screener ka. Para mabakante. May masabi lang na nagpunta ka dun eh. Oo. Yung Diba? bahala na. Parang, okay lang kahit ma-offensive ako dito, basta ma-screen ako. Diba? Minsan, hindi tinatawagan ng referee. Exactly. Ganun. Kaya ako pag ako, pare, may play ako, na offensive foul yung screener ko, okay lang. Ayun. Oo, kasi gusto mong ulihin eh. Oo. Di ba? Kasi high school players yun eh. Di ba? So, don't expect na parang si Randall mag-screen yun. Not perfect talaga na hindi lang na mahuhuli niya talaga. Oo. Di ba? So, okay ako dun. Hindi ako nagagalit pag ganun. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-e-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Okay yun. Ito, at this age, Ren, pag nakikita mo ko si Stephen Curry, instead tumitira sa malayo, ikaw ba pupunta ka sa court tapos susubukan mo sumikat sa malayo? Ginagawa ko dati. Ginagawa ko dati yun. Kumbaga parang, Yun yung doon nagagalit sa akin yung coaches ko. Ba't yung tumitira ng fast break 3 points? Ayan, high school, ganyan. Ba't yung tumitira, ganyan? Doon madali pasok. Alam, atangin ko si Asita o labas sa loob. Oo nga. Diba? Parang pupulak ko. Ganun ako eh. Parang may nakita na ako sa fast break, tapos nauna sa akin malaki, titirahan ko na sa labas. Rumibon na lang siya. Oo. Pero kasi, ako, I'll be accountable also. I'll make sure. Na masushoot mo. Oo. Kasi, pagkagalita talaga ako. Mm-hmm. Diba? Bihira lang naman nangyari. Nasushoot. Nasushoot eh. So, bihira lang yung napapagalitan ako na which is, nangyayari, hindi ako napapagalitan because most of the time, I make it. At saka nakikita nila sa practice, ginagawa ko. Ako mag-isa, tsaka during scrimmages, during drills, nakikita nila na I invest time, I invest you work on it. Effort. So, talagang, tama, I work on it. So, it end up na hindi ako napapagalitan. Kasi nakikita nila yung hindi nakikita ng ibang tao yung ginagawa natin, di ba? Ito, yung ngayon sa PBA may 4-point line. Oh. So, kung meron yan nung panahon mo, aabusuin mo ba yan? Inabuso ko nga yung 3 points.
Oh. May mga tira kasi to naman, dati, minsan dati malayo eh. Malayo May mga ka tira na talaga. malayo din to noon. Malayo. Oo, malayo din. Malayo yung range ko. Oo. Actually, sinubukan ko yung 4 points. Sakto doon sa range ko. Oh. Yun yung todo ko na range na hindi binabato. So it's Tamang form pa rin. Within your, Tamang reading pa rin. yes. Pag lumagpas na ako doon, binabato ko na. May pwersa na. Oo. Ito parang yung rhythm. Eksakto na sa'yo. Sakto. So mas madali yun doon sa 3 points. Kasi yun yung sakto eh. Oh. Hindi ko na i-adjust. I-shoot ko na lang. Oo. Kasi yun yung lakas ko na eh. Kasi dati to, nung tumitira to sa area na yon, sa 4-point line na yan, wala pa yung linya Wala dati. pa. Nung tumitira siya dati doon kasi ang pinapabantay sa kanya minsan, mahahabang tres. Yan. Okay. O mahahabang wing. Oo. Mm-mm. So, kailangan niya ngayon umatras para may space siya doon sa tao. Tinitira niya. Lalo na sa national team. Oo, national team. So, Or, nag-end up ako dun sa ganun kalayo kasi natutulak na ako. titira pa rin. Sobrang gago eh. Natutulak ako Oo. dun sa malayo. Kasi ako sometimes, ang instinct ko kasi talaga shoot. Like, for example, rookie ko sa PBA, Ah. mag-point daw ko. Hindi ako pwede mag-point. Kasi ang instinct ko, pagbaba ko ng bola, Titira ka na. titira na Ito, ako. oo. So, magagalit sa akin lahat Oo. yan. Ah. So talagang hindi ko siya na hindi ako naging open. Oh, But looking back, I should have done it. Oo. Talaga? I should have. Kasi yung game na yun, pabor na pabor eh. High pick and roll lang yun eh. Oo. Libre ka na eh. Oo nga. Oo. Di ba? Pag pick and roll pa lang, no? Oo. High pick and roll pa lang ako. Kahit sa hapon tayo mag pick and roll eh. High pick and roll, libre ka na eh. Dati kasi pag sinabing dos, Dos talaga. Dos, Ganun lang, oo. ano. Eh pag uno, siya magdadala ng bola. So, mag-set up. Ang sistema dati, ang point guard, kailangan Oo. pumapasa. kasi pag point guard ka, pwede ka naman magpanggap na, uy, hindi ko kayo mapasahan. Eh, ball screen. Ball screen mo ako. Tapos tira mo lang. Oo, kasi tira, di ba? Oo. Uy, hindi kayo libre, ah. Ball screen mo na. Oo, di ba? Pwede eh. Doon pa isipin mo, pag kaya mo tumira ng ganun kalayo, tatrapin ka na doon. Oo. Gagawin mo sa coach. Oo. Siyempre, tatrapin mo ako. Oo. Sino malilibre? Yun. Ka-teammate mo naman. Oo. Kasi Next shooter. it's a luxury for a coach na someone na dilo-double. Tama? Nangyari yun kasi kay Jimmy may Alacant. bakante, oo. Di ba? Good example pala si Jimmy Alacant. Oo, yan. di ba? Point Oo. guard na umpisa pa lang, sa kabilang court pa lang, may ball screen. Oo. Tinataasan na yung Tinataasan depensa sa na. kanya sa So, depensa. ang luwag na. Oo. Sobrang luwag na yan. Mm. Pero Riddle, mararamdaman na din yun kasi ipipitch sa kanya, ipapasa sa kanya yung bola. Kaya niya naman mag-operate. Ako na bahala doon. Oo, Pag kaya ang ano. galing din pumasa rito eh. Oh, tinan mo? Narinig mo? Hindi galing pumasa. Actually, si Riddle. Wala ta dito yan. Hindi magaling pumasa si Riddle eh. Oo. Kasi, bakit? Hindi siya nagmamadali eh. Di ba? Makita mo siya yung pinakamabagal doon. Oo. Pero siya yung unang-unang nakaka-layup. Bakit? Kasi namabasa niya. Ina-assess niya muna yung Oo. sitwasyon. Oo. Galing. Nagbabasa kasi ako eh. Mahilig ako magbasa eh. Talaga eh. Ito ko palagi nagbabasa nito. Oo nga pala. sorry. Hindi niya. Pag yun niya, looking back, I should have done it. Yung point guard. Oo. Kasi, feeling ko, kasi coach na ako, nakikita ko bang Kaya mo pala. advantage eh. Oo. Ay, pick and roll lang eh. Oo. Now, Or bibigay ko gano'n, kukunin ko pag gano'n. Hand off, pwede niya eh. Hindi mo kasi maiisip dati yan kasi Oo, kasi- umi-screen kami sa iyo eh. Kaya, hindi ko maisip. Ini-screen na namin siya eh. So, Na-spoil din ako sa Oo, screens eh. oo. Oo. ito naman, because you're coming from UAAP, four-time UAAP champion, and it took you a little while to get your PBA champion. Oh, no? Tama? yeah. So, Man. paano ang proseso mo yan as a player? Kasi syempre, sanay kang champion. Oo. Di ba? Ganda ko. Tanong yan. Lagi kong gusto yung tanong na yan every time na na-interview ako. Kasi, yun yung perfect na example for me na buhay ng player. Mm. Di ba? Kasi, since high school, kasi babaw ako eh. Champion. Babaw na naman. PBL, babaw. Isipin mo, when I was in college, I was like 19 years old. 17 to 21 years old. I won total of 7 championships. Kasama yung PBL. Kasama yung PBL. Isipin mo yung mentality ko noon. Kasi may ibang mentality mo, pag nag-champion ka na, relax ka na. Oo. Meron eh. Mm. Mahirap mag-champion, mas mahirap mag-back-to-back, mas mahirap manalo ulit ng isa pa, mas mahirap ulit manalo. Alam mo yun? Yes. Mm. I was so blessed na
ang ganda ng mga teams na napuntahan ko when I was in the amateurs. And then, I'm also thankful na yung grounded ako sa mentality ko na hindi ako nakukontento. Oo, kasi gusto ko ng gusto eh. Yes. Gusto ko ng gusto. Kasi after I won championship sa Lasal, championship ulit ako after 2 months eh. Sa PBL. PBL, Sa PBL. After nun, championship ulit kami sa Belcoat. And then after nun, championship ulit kami sa UAP. So, ganoon yung trend ko nung, isipin mo yung Oo, trend nasa ko. winning team palagi. Oo. So, I won like 7, but meron doon mga championships na hindi ako nanalo. So, nasa championship pa rin ako. So, hence, pagdating ko ng PBA, I was drafted number 8, number 1 kuya niya. So excited. Ang mentality namin noon, ako, doon na ako mag-retire. Kung saan ako na-draft. Yung mga trades, hindi ko ulihan option. It was a struggle. I was scoring. I won the Rookie of the Year. Yes. I won the Mr. Quality Minutes when I was in second year. So okay. As an individual. But, ako kasi hindi ako dun sa Individual. Yes. Parang nung naglalaro ako, parating championship ang gusto ko. Hindi ko iniisip yung, mamimitical team ako pag ganito. Wala sa iyo. MVP ako pag ganito. Wala sa akin eh. Sa totoo lang eh. Ang gusto ko talaga, championship. Kasi kung yun ang inaano ko, madali lang naman eh. Di ba? Lahat ng stats, pupunuin ko eh. Yes. Pero hindi eh. Yung role ko, ito yung role ko. So, I was conscious about that because if I'm conscious about individual awards, siguro baka hindi kami nanalo. Kasi gagawa pa ako ng ibang bagay. Diba? Out of the system. Diba? Kukunin ko lahat ng assists, kukunin ko lahat ng rebounds. Diba? Parang mag-iiba yung takbo ko. But, yun nga, it was a struggle. Even though I was winning the Rookie of the Year, yung gano'n, tapos I was invited sa national team. Pero, it's a struggle for me, those first 7 years. I even tried 2006, I can't not forget, na-trade ako sa Token Text. Nauna ako eh. November 21. Oo, nauna yung kuya niya, tapos munod ako. Pero sa Air 21 kasi, meron na kaming groove eh. Yes. Nagpe-playoffs na tayo eh. Kaya na yun. Ay, oo eh, nasa semis na kami eh. Konti na lang to eh. So, konti na lang to. Biglang na-trade ako nung pa-pick na kami nun eh. Actually, pa-pick na ng laro ko nun eh. Kami, magsasama kami. Yes. Nag-ano kami, semis na kami. Tapos nag-trade ako, nag-token text ako. Tapos, nauna na kayo nag-finals. Ano? 7, no? Nauna sila nag-finals. Sayang, sabi ko. Kasi ang last ng team eh. Arwin was there already eh. Kung di ako malis. Diba? JC was there also. JC ang haba namin. KG Canaleta. Okay. Ganda ng KG. So lahat na. Gary David nandun. Oo. Kompleto. Hindi. Tayo nun sila Gary. Nagpa-playoffs na tayo. Nag-playoffs na rin. Si Mark andun na nun. So, sobrang tumatago ko sa mga coaches. Ginagawa ko naman lahat. Bakit hindi kami nananalo? Ganyan. Yun, struggle talaga. Until, talk and text, struggle also when I came there. Nung naalala ko, nung nag-trade mid-season, Ranigel, that was the answer to that conference. Totoo yun. He was traded eh. Dito yun. Oo, di ba? Oo. Traded siya mid-season. Missing piece of the puzzle. Happy birthday nga pala ulit. Pero, sa side ko, I sacrificed a lot. Hindi na ako naghanap ng minutes. I did, parang, I wasn't that same guy na yung mentality ko. Champion. Score. Okay. I was willing to sacrifice. Na off the bench, counting minutes. Parang soldier talaga. So, yun yung 2009 yun eh. Then, Renville came. Yun na. Kid yun na, first time ko nagmura sa interview nung champion kami. Ulitin mo nga. Pwede naman yan Pwede dito. dito. As in, solid na malutong talaga. And, si Dominic ko yun eh.
So, talagang sorry pa ako. Sabi ko, parang first time ako na-interview Oh. na talagang napamura talaga ako live television na talagang kasi I waited for 7 years eh. So, Bago I mag-champion. was so happy noon. So, yeah, it was a struggle at first. Pero nung once I got the championship, talagang tong-tong-tong-towa talaga ako. Kasi, na-miss ko yung stage na yun eh. Oo, kasi yun yung nilulook Tsaka forward. nag-champion ka sa pro. Oo. Professional. Hindi, para makompleto eh, no? Oo. That you have that, Sabi ko ano? nga parang sa sobrang dami nung sa amateur, but isa lang to, parang ako, I'm thankful na rin. Oo. Kasi some professional athletes na hindi nagkaroon ng Championship. So, it's blessed na rin na to have won, very precious for me. The 2009 championship. Tsaka may mga moment ka naman doon eh. Oo, ng mga mga- Filipino yun. Oo. So, talagang, I was like, grabe. Bakit ba nakakadrive si Jason Castro sa side ko lagi? Ayun, umalis ang tao mo. Yung tao mo nakastay lang. Yun, Ah. yung offense na yun, that dribble drive, hurt me. But it helped our Open team. up. It hurt me because, bakit? Hindi ako makakascore talaga doon. Walang Why? screen, walang screen. Walang screen. Yung tao ko hindi help. But, Jason Castro, Jimmy Alapang, Macardona, Mac Cardona, drive ng drive. that drive sa side ko. Kasi, open yung side ko eh. Walang i-help eh. Oo, di ahabol. Hindi habol. Kasi once may kick out sa akin, titira ko talaga siya. Nakaka-drive kami nun eh. Oo. Si Jared din, nakaka-drive Jared din. Danger. Tapos nakakaposte-poste kami paminsan-minsan. Kasi nga, hindi nag-help tao niya. Hindi nag-help Siya pa yung ako. passer, parang hindi mo kaya. So, talagang adjustment ako doon sa dribble drive na yun. Kasi I was the one attacking. I was the one on the corner. Siya yung titira talaga. Pag Pero pinasa tira, magkamali lang ng konti yung tao mo, mapagano ng konti, tira ka naman. titira na ako. Ah. So, nung championship na may pag nagkakamali yung Alaska, yun, nakakashoot Nakakashoot ako. siya. Nakaka-help. Pag yung mga ganong sitwasyon. Yun sinasabi ko na parang high na high ako nung coming into the pros. And then, I have to adjust talaga. Kasi mas mahirap pag nasa baba ka eh. To adjust eh. Ang hirap eh umakyat. Diba? So, adjustment ko, individual, sacrifice. Be a soldier talaga. And it Diba? worked out, ha? Oo, one saya. championship. So, sobrang tontuwa na ako nun. Sila, sunod-sunod sila after that eh. Diba? So, Nasimulan mo kasi eh. Naging good example ka eh. Hindi, dumating ka kasi. Ako naman. Wala, pinupuri ko na siya. Binabalik sa binabalik. Babalik kasi ganun eh. Nag-a-assist kayo talaga eh. Inalago niya eh. Wala sa kanya, libre ka. Naging good bibigyan sa'yo. soldier siya eh. Oo. Kailangan. Saka pag yung time out, design si coach ng time out play, bigla siya ipapasok ni coach. Oo. Ni Coach Chot. Oo. O rin na yan. Tapos mag-i-screenan siya. Nakakatira pa to eh. Kahit hindi ako tumira, nakakatulong ako. Nakakatulong din. Dahil di nga Kasi siya sa iwan. sistema ni Coach Shot nun, binago niya talaga. Kasi triangle una si Coach Shot. Oo. Ako, pag triangle, buhay na buhay. Shooter, buhay na buhay sa triangle. So nung binago niya, kasi para to maximize Jason, Mac. and Jimmy, minaximize talaga nila yun. So talagang minaximize talaga. So talagang nag-work for us. So, but on my side, it was a big sacrifice to kid you not. But after that win, it was all worth it. Oh, yan ha. Mga nanonood. Good example si Oo. Coach Renre. Actually. Para mag-champion ng isang team. Oo. Di ba? Siyempre, dream naman ng kahit sino, champion, di ba? Totoo. And then also, gusto ko lang iklarowin sa mga tao na si Renren ang unang nagmura sa interview. Kasi ngayon, simulaton ba yun? Simulaton? O hindi po si Renren nagmura. Sorry, natin si Renren. Wala pang vlog Ang nun. unang nagmura. Wala Di pa. ba Hindi uso pa kasi ngayon eh. Pwede lang. Sa lahat ng mga manonood ng Balyan, pwede nyo i-look up. Alam ko, nandiyan lang yan sa internet. Meron din siya, di ba? Oo, recently, parang tuwan-tuwa yung mga tao. Nalaman natin, si Renren pala una. Buti niyo na ban. Hindi, nadala ng moment. Nadala ng moment. Grabe. Pero sobrang saya na. Sobrang high. Oo. Yun. Kasi hindi ako na high. Nung champion kami, parang I'm so used to it. Oo. Hindi na ako parang, ganun. Parang, next naman. Next. Eh, ito itong huli. Pero, nung after 7 years, yun, grabe. Parang, Ang ganda. feel ko talaga siya. If you look back,
siguro if there are may comedy gods kasi sa comedian yung mga basketball gods wanted you to experience this to make it more special for you. Exactly. And then as you exit the pro league, kiniklabutan ako pero as you exit the pro leagues, yun yung bit-bit mo na different from the experiences that you had when you were in college. That's more, it helped me na the more nakakatulong sa akin. Why? Because I have stories to tell to my players. Sa team mo, sa team. So, I've been there and I've been here. Ayaw nyo na lang nandito. Bakit hindi nyo kayanin? Maganda, pakyat kayo. Kaya makinig na lang kayo. Pero at least yung team niya, lagi nasa playoffs. Basta, makinig kayo. Gusto ko i-address. Parang, makinig na lang kayo kasi ayaw nyo nandito. Mas mahirap eh. Correct. Mababasag kayo dito. Di ba? Mas madali yan. Mas maganda. You guys listen to the coach. Yes. So, yun ang... makinig kayo kay Coach Renre. Yes. Hindi, magandang lesson din yan sa lahat mga aspiring players. Listen to your coach. Trust them. Yes. Because yung experience nila na pinagdaanan as a player and then as a coach, ibang klaseng learnings. Grabe. Ang saya nung episode doon. Dahil natin natutunan. Totoo. Saya usap. Sana maulit. Kulang sa oras. Thank you, Coach Renren. Looking forward sa lahat ng mga games na i-coach mo. And then sa next time, nakasama ka namin dito sa mga kulang pa hindi pa natin pag-usapan yung mga dami national natin pagkwentuhan team. May next time. Pag next time ulit, invite ka ulit. Invite ka namin. Part 2 pa yan. Dapat mayroon. Thank you. Thank you, Coach. Okay, thank you, Coach. Thank you. Game over pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.